Eto ho, inamin ho mismo ngayon ni Ombudsman na Jesus Crispin Remulla na ang mga impeachable officers tulad ho ng Presidente, Vice Presidente, at halimbawa sa Supreme Court at iba pa ho, ay sila po ay pwedeng imbestigahan pero sa dakong huli, kinakailangan dumaan din sa impeachment. So lumilitaw ho mga kababayan na yung gagawing pag-iimbestiga at pagsilip sa sinasabing mga naunang nakakapending na kaso laban po kay Vice President Sara Duterte, tila pag-aaksaya ng panahon, mga kababayan. At lumilitaw na talagang ito po ay may issue ng pamumulitika. At siyempre, may mga pangamba na kapag muling pinaputok itong issue ng confidential funds ay para matapalan at matabunan ito pong usapin sa flood control projects. Pero ako ho ay hindi naniniwala na matatabunan, kayang tabunan ho yan. Kasi lumang issue na yan, confidential funds. Dapat ay unahin ng gusto at talagang pagtuunan ng pansin ni Ombudsman Remulla ito hong issue ng flood control. Wala pong problema ho kasi ngayon bubuhayin daw ho sa Parmali. Biruin nyo, yung Parmali at yung confidential funds ni BP Sara, bibigyan ng pansin ngayon ng Ombudsman. Alam nyo, panlihis lang ho ito Mga kababayan, ang tunay na issue ho ngayon ay ito hong sa flood control projects. Pagkatapos ho nito, di balikan nyo, kung tapos na kayo dito sa flood control project na ito, at lahat naipakulong na yung dapat makulong, dito ho, balikan nyo yung kung meron kayo ebidensya. Sa Parmali, balikan nyo ho yan. Sa confidential funds, balikan nyo yan. Pero malinaw ho, mga kababayan, mismong si Ombudsman Remulla, na kahit na anong gawin pa na pag-iimbestiga, impeachable officer ho ang nakaupong vice presidente. Kaya kahit na anong gagawin ho nila na pagngangak ho dyan o kung ano man na investigasyon, sa dakong huli ay ibibigay din po nila yan sa mababang kapulungan Kongreso para maisulong ang kasong impeachment. At kapag na-impeach ho ang vice presidente, diyan po sa House of Representatives, aakyat po yan sa Senado para sa removal, no, na matanggal siya sa pwesto. So, mahabang proseso na naman, mga kababayan. So, ano ho ito? Kayo ho, ano ba pananaw nyo rito, mga kababayan? Pati raw presidente, pwede raw imbestigahan pero malinaw ho sa saligang batas, mga kababayan na wala ho siguro pwede nilang kumilos imbestigahan, pero wala na ho yun, di ba? Kasi ba't ka mag-iimbestiga kung wala rin namang mangyayari? Di po ba? Unahin mo na yung flood control. Ito, panoorin nyo, mga kababayan, ito hong paliwanag ni Ombudsman. Ito ho, yung si Ombudsman Remulla. Panoorin ho ninyo, mga kababayan, yung kanyang pahayag. Nanonood ang ating mga kababayan, nandyan po ba kayo? Kasama po ba sa priority nyo is to prosecute the Vice President Sara Duterte? Titingnan natin yung mga sa kanya, reklamo sa kanya. Kasi hindi ko never nakita. Ang unang reklamo na final sa kanila ay actually final ni Sunny Trillanes. Hindi ko na nakita yon. Kasi nung dumating yung sa DOJ, ang nangyari, flash break yan ng dating Prosecutor General papunta ng Ombudsman. Kaya hindi ko nakita yung demandang yon. Ito naman demanda ng House. Hindi ko yan pinapansin talaga kasi malayo yan sa bituka namin sa DOJ dahil ang amin nun ay ang dami-dami namin trabaho. Kaya hindi ko talaga, ngayon ko lang pag-aaralan yung mga kasong yan. Sa totoo lang. And besides, pwede po bang i-prosecute ang sitting Vice President kung hindi pa siya na-impeach? Sa totoo pwede. Pwede. Pwede hong investigate at pwede hong i-prosecute kung meron hong laman ng investigation na nagsasabi na liable siya for a criminal act. Di lang natin siya pwede tanggalin sa powers natin. Pero pwede natin i-prosecute po. Ganun lang po yan. Kahit po congressman tsaka senators, hindi po natin pwede i-remove yan, pero pwede natin i-prosecute. Kasi yun po yung sinasabi ng batas. So, in the same manner, pwede rin po bang investigahan at i-prosecute ang sitting president? Imbestigahan pwede. Sa totoo lang pwede. Oo. Paano yan? Kailangan hindi mo pwede i-remove. Kailangan impeachment pa rin ang proseso para sa impeachable officers. At sa iba naman, kagaya ng House,
sila nag-expel ng member nila. Tsaka ang Senate, ganoon din. Sila rin nag-expel ng member nila. Kung hindi pwedeng i-remove, para saan yung investigasyon? O anong gagawin ng ombudsman do sa resulta ng anumang investigasyon ninyo? Ibibigay mo yan. Kung sabihin natin sa Senate President, ibibigay mo yan sa Senate President. Kung sa Senate kung senator ang nasa sakdal. At yung resulta ng investigasyon, ibibigay mo rin yan sa House. Actually, upon conviction lang yan aalisin. Kung na-convict na yan sa Sandigan Bayan, saka aalisin yan. Saka yan madadrop from the rolls. Kung Vice President, Ano ho yan? Impeachment pa rin yan. Ibibigay natin yan sa sa impeachment pa rin. Sa Speaker of the House for proper action. Pag meron pong conviction yan. Okay. O, yan po ang naging pahayag ni Ombudsman Remulla at na kung saan, sa dakong huli pala, impeachment din pala. Doon ang huling hantungan, huling pupuntahan ng kaso. Bakit mo agad iimbestigahan at uunahin? O bibigyan ng pansin yan? Itabi mo muna yan. Ito, suggestion ko lang naman ito mga kababayan. Kasi ang talagang focus dapat natin ngayon, alam niyo nagagalit na ho ang taong bayan, napakarami na ho at galito at ako mismo dahil sa talagang bilyon-bilyon piso ho ang kinamkam na mga corrupt na opisyal dito po sa ating gobyerno at ninakawan ho tayo 3 taon mga kababayan sa ilalim po ng Marcos Jr. Administration sa kanilang budget na 2023, 2024 at ngayon 2025. Bilyong piso ho mga kababayan ang ninakaw at ibinulsa. Napakarami ho ng mga ghost projects dito po sa flood control. Dapat yan po ang unahin ni Ombudsman Remulla. Tapos pwede naman kasi lagi hong pinapalutang ho para matabunan kaya marami ho ang nag-aagam-agam at nangangamba at siyempre nagdududa sa kanyang sensibilidad na talagang baka gagamitin lang itong sandata ng administrasyon para gipitin yung mga kalaban ho na sa politika ng Marcos Jr. Administration. Dapat hindi po So, ombudsman ka na, ikaw ay tanod bayan, tagapagtanggol, tagaprotekta ng taong bayan. So, maliwanag ho ito mga kababayan. So, dapat ho talagang isa-isang tabi na. Hindi ko sinasabi na na wag nang imbestigahan yung parmali at kung yung sa confidential funds ni VP Sara Duterte. Pero, wag mo munang unahin yan. Ang daming trabaho dito lang ho sa sa flood control mga kababayan. Libo-libo ho ang mga proyekto na ito na dapat ho imbestigahan. Tapos napakarami po ng mga opisyal ng gobyerno ang dapat na maparusahan ho rito. Mula po sa sinasabi, may senador, kongresista, yung mga opisyal ng DPWH, maging sa Commission on Audit, at lahat po ng mga dinaanan ng ng proyektong iyan, dapat ho may managot. Hindi ho kung ilan lang mga kababayan, di po ba? Alam niyo kapag napansin ho ng taong bayan na talagang ginagamit ho sa mga kalaban sa politika, ito hong bagong ombudsman, yung kanyang kapangyarihan, lalong gumulo ang sitwasyon dito po sa ating bansa, mga kababayan, di po ba? So, dapat ho ay maging maingat ito hong si Ombudsman Remulla. Kasi, di ba, alam mo, habang buhay na yan ay magiging tatak sa iyong sa iyong pamilya at sa iyong pangalan. Di po ba? Okay, so magantabay ho tayo mga kababayan at at least maliwanag, aminado ho ito pong si Ombudsman Remulla na tanging talagang hantungan ang impeachment. Maging ang presidente, pwede raw imbestigahan, sabi niya. Pero sa tingin ko talagang hindi niya na magagawin yun. Yun po nag-appoint sa kanya. Para imbestigahan si Pangulong Marcos Jr. Malabo ho yan. Pero pwede raw imbestigahan. Siguro gusto mo, imbestigahan mo rin para patas. Di po ba? Kung iimbestigahan mo ang vice presidente na isang impeachable officer, ganun din ang presidente. Di ba? Kasi malinaw ho sa sa Article 11, Section 13 ng 1987 Constitution, wala ho. Ang presidente, vice presidente, wala kasi yung ombudsman cannot directly prosecute or discipline yung nakaupong vice presidente habang siya po ay nakapwesto.
Maliban na lang kung siya po'y na-impeach, natanggal na ho at naging pinal na ang desisyon sa Senado, yun na ho mga kababayan. Talagang wala pero kung hindi pa na-impeach, wala, puro salita pa lang ho ito at pananakot. So, isyong politika na naman ho ito mga kababayan. At hindi ho tayo nakatutulong para pahupain ang sitwasyon ngayon. Ako, napakarami, galit na ho yung mga tao. Hindi nga natin alam kung saan hahantong itong usapang ito mga kababayan kapag hindi po nabigyan ng tamang solusyon at takbang ng administrasyon para mapakalma at maibalik po ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno na kung saan ay ngayon talagang lahat po ay bukang bibig yung sinasabing napakalawak na korupsyon sa ating gobyerno sa ilalim po ng Marcos Jr. administration. Kayo po sa ating mga kababayan natin na nanonood at nakikinig, anong masasabi niyo ho rito? Sige, mag-message na ho kayo at magbigay po ng comment. At samantala mga kababayan, sa mga bago lang po sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe para kayo po ay updated dito po sa ating mga diskusyon. Okay, so yan po mga kababayan at hanggang mga sa susunod ho na pag-uusapan pa rin natin yung issue na ito na kung saan ay ating tinututukan ito ho mga gagawing hakbang ng bagong ombudsman ng ating bansa. So sana po talagang patunayan niya na wala raw po siyang sasantuhin kahit kanyang mga anak, kapamilya. Yun po sabi niya. At kahit kaalyado ho ng administrasyon sa magiging patas, di umano. Abangan ho natin. Okay, so maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.